Hey, what's up? So, quick tutorial lang tayo sa pagwiwik. Alright? So, usually, kailangan natin atomizer natin. So, this atomizer is from Paradigm Mods, Philippines. Kailangan din natin ng cotton. Kailangan din natin ng scissors. Kailangan din natin ng tweezers. So, maraming klase ang tweezers as long as pwede mong gamitin na pang-ipit. And kailangan natin ng pwedeng mapagpatungan ng atomizer mo. So, actually, hindi mo naman kailangan lahat ng mga tweezers na ganito. Mamili lang kayo sa isa or kung alin ang available sa inyo. So, ngayon, gagawin natin, lagay natin yung atomizer. Ingat lang sa auto fire. Make sure na naka-off yung mode ninyo. So, yun. Off na for safety. Ilagay natin to dito. Kuha tayo ng isang pad. So, gagawin natin, pipil muna natin yung outer layers niya since medyo makapal yung layer nitong top layer niya. Isa sa magandang attributes ng Korean Jockey, madali siyang mapil. So, kung makikita ninyo, sobrang sulit yung pagpil ninyo dahil sobrang nipis nung naalis niya. So, yun. Usually, yung pagpili ng magandang size para sa wicking ng coil natin, nagdedepende din siya dun sa tinatawag nating ID or guide. So, ID guide is yung inner diameter ng coil ninyo. So, ito sa akin, inner diameter ng coil ko is 3 mm. So, usually, ginagawa ko, kakat lang ako ng pagtatatluin ko siya, titear ko lang siyang ganito. Then, gagawin ko, i-spread out ko to hanggang sa numipis siya ng numipis. Yun. So, kapag medyo nakikita nyong or nagbe-break up na siya that's the time na i-roll natin siya. Ngayon. So, magsimula sa kabilang dulo, papunta sa kabila. Very light lang pag-roll natin. So, dito pa lang, tatansyahin na natin yung kapal niya. So, mararamdaman mo naman dito. Tansyahin mo lang yung loob nitong coil na to. So, sa tingin ko, okay na tong ganito kakapal. So, discard natin to dito muna. Then, roll lang natin ng konti. So, minsan, ginaganon pa nila eh. But make sure na magugas muna kayo ng kamay. Dahil kung hindi, lahat ng dumi sa kamay ninyo, wala, mapupunta din dito sa wick ninyo. Etong dulo, kabilang dulo niya, twist lang natin. Ganito. Yun. So, meron na tayong isa. So, yung isa naman, kasi since dalawa siya, gawa tayo ng pangalawa. So, yun. Ganito yung magandang pag-stretch ng cotton. Eto, medyo makapal to kesa dun sa una kong nagawa. So, madali lang ang solusyon dyan. Gawin natin, medyo i-pull lang natin ng kaunti yung iba para numipis siya ng konti. Yun. So, bakit natin tinitwist to? Kasi, para mas madaling ipasok dun sa inner diameter ng coil ninyo. So, papasok mo siya ng ganon. Tapos, pull nyo lang dito. Hawakan yung mod or yung ohm reader ninyo. So, pull natin. Proper tension naman dito. Hindi siya dapat ganon ka-tight. Hindi din naman siya ganon ka-loose. Pwede mo pa na siya magalaw-galaw ng kaunti. So, yun. Ngayon, kunin natin yung scissors para iputol. So, usually ito, nagdedepende din kasi yung lead ninyo kung RDTA ba ang atomizer ninyo or RDA or RTA. So, dito sa RDA na to ni Paradigm, medyo mababaw yung juice well niya. Makikita ninyo? Medyo mababaw. Tapos, meron siyang bottom airflow. Gagawin natin, medyo maikli lang yung putol natin sa kanya. Usually, ang
pagputol ko ng cotton is mga ganito kahaba. Medyo bawasan lang muna natin ng kaunti ngayon since medyo mababaw yung juice well niya. Tabi muna natin to kasi clean as you go, di ba? Up, vape muna. Alright. So, pagkatapos niyan, syempre alisin mo muna yung iba. Gagawin ko naman, since medyo heavy build yung coil ko, babawasan ko muna. So, i-invert ko to. Usually, ginagawa ng mga pro, tinataas muna to ng konti. Yan, para madali mo siyang ma-cut sa ilalim. So, ginagawa naman namin to, kinakat sa ilalim, pag heavy build ang coil mo. Or kung gusto mo lang, like, gumagamit ka ng mga matataas na VG content, usually pag makapal yung cotton mo, so hindi nakakahabol yung liquid mo. Gagawin natin, kakat natin ng medyo diagonally. Sa lahat. Oops. Baka patayin ako ni Mrs. Nagkakalat na naman. Yun. So, medyo hindi magandang pangitain ito parang hindi pantay Usually, ginagamit ko itong tweezers na bended, pointed, or ito. Gagawin mo, grab mo lang siya nito ng tweezers, then pasok mo siya dito. Purpose naman ito, dapat wag natin masyadong banatin ng todo kasi purpose ng cotton is to hold yung liquid ninyo. Kung masyado siyang maigpit or masyado siyang makapal, hindi hahabol yung juice umakyat dun sa coil ninyo. And para dito naman sa atomizer na to, meron kasi siyang bottom airflow Dapat hindi mo siya haharangan yung butas nito dahil kung naharangan ninyo, pwedeng mahulog yung juice papunta dun sa airflow or hindi siya magiging efficient dahil matatakluban yung airflow ninyo. So yun, nakalimutan ko palang sabihin or nakalimutan ko palang i-explain yung about dito sa may airflow ninyo. Nilalagyan talaga natin ng gap dito sa may bandang ilalim ng coil dahil mayroon tong bottom airflow and usually dahil sa airflow nung cap ninyo. So may butas to, dito yung side airflow natin. Dapat medyo angat ng kaunti lang yung coil pag minount ninyo para ma-maximize ninyo yung flavor output nung airflow natin. So kung makikita niyo medyo angat siya ng konti. Usually pag bagong week, pinipaint ko muna. So hindi ko siya dinidrip aside sa meron siyang bottom airflow, baka mag-overdrip tayo. Dire-diretso siya papunta dun sa ilalim. Lalabas siya dito sa may side natin sa baba. Test fire.